Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1320-26. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa silangan ng Half Moon Island, malapit sa dagat kung saan maririnig ang tuloy-tuloy na tunog ng mga alon na tumatama sa dalampasigan. Pa. Ang mga alon ay patuloy na gumugulong habang hinahampas ang mga bato at naglalabas ng iba't ibang tunog. So, isang itim na ilaw ang dumaan. Isa itong palaso na kasing itim ng tinta. Dumiretso ito sa dalampasigan. Halos kasabay ng pagputok ng palaso, isang lilang figure ang nakatayo sa itaas nito at gumalaw kasama nito. Sa isang iglap lang, nakarating na siya sa dalampasigan ng kumalat ang napakalaking puwersa at binasag ang mga paparating na alon. Ang figure ay tumapak sa palaso at lumipad ng paikot-ikot sa tabi ng dagat at sa nakapaligid na dagat. Maya-maya pa, bumagal ang ube na figure at nagpakita ng sarili. Ito ay walang iba kundi si Alvin. Marshall Emperor Holland. Habang nakatingin si Alvin sa babaeng nakatayo malapit sa himpapawid, kinuha niya ang arrow sa kanyang paanan. Hinawakan niya ang busog sa isang kamay at ang palaso sa kabilang kamay. Tila ba ito ay ginawa sa kanya pakiramdam mas secure. Ang babae ay ang master ng Holland Valley sa Cloud Continent, Marshall Emperor Holland. Wala siya dito kanina. Maliwanag na ngayon lang siya nagpakita. Alvin, matapang ka talaga. Naglakas loob ka talagang lumabas at mag-cultivate mag-isa sa kakaibang kapaligiran na ganito, maluwag na sabi ni Marshall Emperor Holland habang kalmadong nakatingin kay Alvin. Tumingin si Alvin kay Marshall Emperor Holland. Pinilit niya ang kanyang dila at sinabing, hindi ko alam kung matapang ako o hindi, pero Marshall Emperor Holland, pasensya ka talaga. 13 days. Naghintay ka ng 13 araw bago lumitaw. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ganap na nagbago ang ekspresyon ni Marshall Emperor Holland. 13 araw ang nakalipas, natuklasan niya na aalis si Alvin sa tirahan na inayos ng Vice Island Master ng Half Moon Island at linangin ang kanyang martial skill dito. Nandito siya buong araw. Sa simula, nagtago lamang siya sa gilid, sa takot na ito ay isang bitag. Habang nagtatago siya sa dilim araw-araw upang pagmasdan si Alvin, hinanap niya ang paligid at natuklasan niyang walang sumusunod kay Alvin o nagpoprotekta sa kanya. Ngayon ang ika-13 araw na sinundan niya si Alvin. Noong nagsasaka si Alvin, nagsagawa siya ng blanket search sa paligid ng lugar at wala man lang nakitang kahit sino. Siya, nakaraniwang naglalaro nito, sa wakas ay nagpa siya na patayin si Alvin upang makuha niya ang kanyang mana mula sa Rebirth Marshall Emperor. Napabuntong hininga si Marshall Emperor Holland. Lumingge-lingge siya sa paligid, iniisip na may nakatagong powerhouse na nagtip kay Alvin. Huwag ka nang maghanap. Mag-isa lang ako, mahinang sabi ni Alvin. Nag-iisa ka lang. Nadetect mo talaga ang presensya ko. Tanong ni Marshall Emperor Holland sa malalim na boses habang kumikislap ang kanyang mga mata. Akala mo ba na itago mo ng mabuti ang sarili mo? Umiling si Alvin at ngumiti. Halos nakalimutan ko. Ikaw ang pangatlong reincarnation ng Rebirth Marshall Emperor. Hindi nakakagulat na may tinatago ka. Pinalaki ni Marshall Emperor Holland si Alvin habang bahagyang lumuwag ang kanyang mukha. Dati sa Hidden Fog Island, may nagligtas sa iyo. This time hindi ka na magiging maswerte sa Half Moon Island. Sabi ni Marshall Emperor Holland habang inilalabas niya ang kanyang spirit weapon. Isa itong 3 talampakang quasi-royal grade spirit sword. Siya ay handa na gawin ang lahat upang patayin si Alvin sa pinakamaikling panahon na posible. Ito ay upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang variable. Mukhang napaka-confident mo na papatayin ako. Maluwag na sabi ni Alvin habang nakatitig kay Marshall Emperor Holland. Tumigil ka sa paglalaro. Ngumisi si Marshall Emperor Holland. Gumalaw ang robe niya bago siya nawala. Lumipad siya palabas na may hawak na espada. Para siyang nag-transform sa isang higanteng espada habang lumilipad sa kalangitan. Ang higanteng espada ay naglabas ng isang pagsabog ng malamig na aura na naging sanhi ng pag-stagnate ng hangin sa paligid na parabang ang daloy ng hangin ay lumamig. Ngayon, kailangan mong mamatay.
Malamig na sabi ni Marshall Emperor Holland habang nanginginig ang spirit sword sa kanyang mga kamay. Lalong lumamig ang aura sa paligid. Nawala ang langit at lupa. Agad na ginamit ni Marshall Emperor Holland ang pinakamakapangyarihang sword skill sa Divine Sword Technique ng Hanbing. Itinutok niya ang kanyang pamatay na putok sa mahahalagang bahagi ni Alvin, ganap na nilayo na patayin si Alvin sa isang suntok lamang. Kailangan kong mamatay. Sagot ni Alvin na may kasamang panunuya. Nahaharap sa mabangis na sword skill ni Marshall Emperor Holland, iginuhit niya ang bowstring ng bow sa kanyang mga kamay hanggang sa hugis ito ng full moon. Nang ihagis ni Marshall Emperor Holland ang Heaven and Earth Wipeout, isang maliit na maliwanag na lugar ang lumitaw sa dulo ng espada bago sumabog ang isang nakakatakot na lamig at isang dumadagandong na ingay ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ni-freeze nito ang lahat ng nasa paligid nito sa mga ice sculpture bago ito durugan. Jang! Niluwagan ni Alvin ang kanyang kamay sa bowstring. Ito rin ang kamay na nakahawak sa dulo ng palaso. Shoo! Sa segundong iyon, bumaril ang arrow sa kalangitan. Ang bilis nito ay mas mabilis kumpara noong mag-isa lang siya. Halatang nagtatago siya ng lakas kanina. Body at arrow synchronization. Kasabay nito, lumipad si Alvin gamit ang tailwind at dumapo sa arrow. Habang tumataas ang bilis ng arrow, tumaas din ang kanyang bilis. Hoa! 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 Sa sandaling ipinutok ni Alvin ang arrow, ang maliwanag na lugar sa dulo ng espada ni Marshall Emperor Holland ay walang tunog na sumabog at nag-transform sa isang kalangitan ng mga light specks. Nagwalas ito habang nagbuga ng malamig na aura. Tinapakan ni Alvin ang palaso at nakatakas sa mga pag-atake ni Marshall Emperor Holland. Sa lugar kung saan nakatayo kanina si Alvin, ang hangin ay namuo at naglabas ng napakalamig na aura. Nako, hindi. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Marshall Emperor Holland nang makita niyang mas mabilis ang bilis ni Alvin kaysa sa kanya. Kahit na pagkatapos niyang ilabas ang buong kapangyarihan ng kanyang diskarte sa paggalaw at martial skill gamit ang kanyang quasi-royal grade spirit sword, hindi pa rin siya kasing bilis ni Alvin. Isang masamang pakiramdam ang namuo sa kanyang puso nang maisip niya kung paano itinatago ni Alvin ang kanyang lakas mula sa kanya sa nakalipas na 13 araw at ang katotohanan na alam niyang nagtatago siya sa dilim sa lahat ng panahon. Dahil alam ni Alvin na nagtatago siya sa dilim, bakit napakatahimik niya? Ang mga bagay na ito na hindi niya pinag-iisipan noon pa ay ikinagulat niya ngayon habang siya ay pinagpawisan ng malamig. Maliban na lang kung may tiwala siyang mananalo siya. Namutla si Marshall Emperor Holland, at nakaramdam siya ng lamig na gumagapang sa kanyang ulo nang maisip niya ang posibilidad na iyon. Takbo! Ang pag-iisip ay patuloy na lumaki sa kanyang ulo. Sa sobrang takot niya, sa unang pagkakataon, naisipan niyang tumakas. Gayunpaman, makakatakas kaya siya ngayon. Aerolite Strike. Isang malamig na boses ang tumunog kasabay ng panandaliang tunog ng sipol ng hangin. Bago magkaroon ng oras si Marshall Emperor Holland na mag-react, nanginginig ang kanyang katawan, at siya ay humagulgol. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang lahat ng Marshall Emperor na si Holland ay nakita ay parang kidlat na itim na flash. Sa sumunod na sandali, may nakakasakit sa puso na nagmumula sa kanyang kamay na nakahawak sa espada. May dagwang sugat sa kanyang palso. Halos mahulog ang spirit sword sa kanyang kamay. Buti na lang at nasalon niya ito sa oras gamit ang kabilang kamay niya. So, isa pang tunog ng sipol ng hangin ang tumunog. Bago pa makapag-react si Marshall Emperor Holland, isa pang dagwang sugat ang lumitaw sa kabilang kamay niya. Ang spirit sword ay tuluyang nahulog sa lupa. Ikaw. Noon ikaw ang nagpawalang bisa sa aking Heaven and Earth Wipeout at nagligtas kay Marshall Emperor Lazarus. Bagamat nagawa ni Marshall Emperor Holland na pigilan ang pagdurugo sa magkabilang palso niya, mapatla ang mukha niya, at mukhang masama ang pakiramdam niya. Nagtataka siyang tumingin kay Alvin habang napuno ng kawalang paniwala ang kanyang mga mata. Ang taong akala niya ay mahina ay talagang mas malakas kaysa sa kanya. Nahirapan siyang tanggapin ang katotohanan ito. Kung masyado kang sakam, wala kang mauuwi. Ang Holland Valley mo ay pinagpala para makuha ang mana ni Marshall Emperor Hanbing. Sayang at hindi mo ito pinahalagahan, malamig na sabi ni Alvin.
Sa kanyang opinyon, si Marshal Emperor Holland ay napahamak sa sandaling itinoon niya ang kanyang mga mata sa kanya at sinubukang magplano laban sa kanya. Samantala, ang palaso sa kanyang kamay ay nakapatong sa bowstring. Muli niyang iginuhit ang bowstring sa hugis ng full moon at itinutok ito kay Marshal Emperor Holland. Sa sandaling ito, naramdaman ni Marshal Emperor Holland na parang may bullseye na ipininta sa kanya, at walang paraan para makatakas siya. Sumuko si Marshal Emperor Holland sa paglaban. Parang alam na niya na mamamatay siya ngayon. Gayunpaman, hindi niya naiwasang ipahayag ang kanyang pagkalito, nagtataka ako. Bakit may malaking pagkakaiba sa iyong lakas kapag ginagamit mo ang iyong spirit weapon at kapag hindi mo ginagamit? Kahit na mamamatay na siya, gusto niyang maunawaan kung bakit. Noon, sinuri ko ang iyong lakas. Noong araw na iyon, ginamit mo ang Spirit Archery set at sinira ang aking Heaven and Earth Wipeout. Kahit na hindi ko ginamit ang aking spirit weapon noon, ang lakas ng pag-ataking iyon ay hindi ang lakas na taglay mo. Dahil sa kadahilanang iyon, hindi inisip ng Marshal Emperor Holland na ang palaso ay binaril ni Alvin. Saint Grade Martial Tactic. Maluwag na sabi ni Alvin. Pagkatapos niyang magsalita, nanlaki ang mga mata ni Marshal Emperor Holland. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkagulat, at sumilay ang mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nakikita ko. Nilinang mo talaga ang Saint Grade Martial Tactic. Narinig na ni Marshal Emperor Holland ang Saint Grade Martial Tactic noon. Ang pagkakaroon nito ay higit sa Heaven Rank Advanced Martial Skill, at ito ay napakalakas. No wonder natalo ako. Napabuntong hininga si Marshal Emperor Holland. Isang huling tanong. Ano ang iyong kasalukuyang cultivation base? Ikatlong antas ng Marshal Emperor Stage. Pagkatapos magsalita ni Alvin, bigla niyang binitawan ang kamay na nakahawak sa palaso. Niluwagan din niya ang bowstring na nagbigay ng ganap na kalayaan sa palaso. Aerolite Strike. Muling bumaril ang palaso. Tumagos ito sa dibdib ni Marshal Emperor Holland at napatay siya. Si Marshal Emperor Holland, ang no. Tatlong Marshal Emperor sa Cloud Continent ay namatay ng ganoon. Una, ito ay Marshal Emperor Volter. Pagkatapos, ito ay Marshal Emperor Holland. Kabilang sa nangungunang tatlong Marshal Emperor sa Cloud Continent, dalawa sa kanila ang namatay sa mga kamay ni Alvin. Matapos itago ni Alvin ang Spatial Ring at Profundity Fragment ni Marshal Emperor Holland, tumayo siya sa hangin at inalala ang naunang insidente habang bumubulong, pagkatapos na pumasok ang Body and Arrow Synchronization sa Fundamental Awareness Stage, ang bilis ko ay talagang umunlad sa susunod na level. Sa aking cultivation base at sa third level ng cultivation ng Martial Stage, hindi masyadong mahirap na patayin si Marshal Emperor Holland. Sa kalahating buwan, ito na ang araw para makilala ang Island Master ng Half Moon Island, si Devon. Di nagtagal, bumalik sa katinoan si Alvin. Sa kasalukuyan, 2.5 buwan na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Half Moon Island. Noong una siyang dumating, nalaman niyang aabutin ng 3 buwan bago niya makilala ang Island Master ng Half Moon Island, si Devon. Sa oras na iyon, personal na pipiliin ni Devon ang kanyang direktang disipulo. 1321. Bilang pagbilang mula kalahating buwan na ang nakalipas, si Alvin ay nasa Half Moon Island ng 2 buwan na ngayon. Sa loob ng 2 buwang iyon, hindi siya nanatiling walang ginagawa. Bilang karagdagan sa pagpasok sa 3rd level Martial Emperor Stage at pag-unawa sa 6th level Emperor Stage Sword Profundity, nagawa rin niyang linangin ang Body and Arrow Synchronization mula sa Saint Grade Martial Tactic at ang Colossal Aerolite Arrow hanggang sa Fundamental Awareness Stage. Nakagawa rin siya ng mahusay na pag-unlad sa Aerolite Strike. Ayon sa pagtatansya ni Bart, malapit na itong maabot ang Elementary Stage. Ang mga diskarte ng Saint Grade Martial Tactic ay nahahati sa 5 yugto, ang Fundamental Awareness Stage, Elementary Stage, Competent Stage, Proficient Stage, at Impeccable Stage. Ang bawat yugto ay isang mundo ng pagkakaiba sa isa't isa. Bukod doon, sinubukan din ni Alvin na linangin ang iba pang 2 nakakasakit na diskarte ng Colossal Aerolite Arrow. Ang Aerolite Shower at Sound of Death. Bagamat hindi pa niya nilinang ang mga ito sa Fundamental Awareness Stage, magagamit na niya ang mga ito.
Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, madali para sa kanya na patayin si Marshall Emperor Holland, ang master ng Holland Valley at isa rin sa nangungunang tatlong Marshall Emperor sa Cloud Continent. Matapos patayin si Marshall Emperor Holland at kolektahin ang pagnakawan, hindi na nagpatuloy si Alvin sa paglilinang. Sa halip, tumalikod siya para umalis. Gayunpaman, nakarinig siya ng putok ng mga ingay mula sa malayo pagkatapos niyang simulan ang kanyang paglalakbay. Parang may nag-aaway. Pupunta ako at titingnan. Si Alvin ay walang anumang bagay na dapat asikasuhin sa ngayon kaya sinundan niya ang ingay upang makita kung ano ang nangyayari. I wonder kung sino ang nag-aaway. Gumagawa sila ng isang eksena. Lumapit siya ng palapit sa tunog. Hindi nagtagal, dalawang individual ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. Boom! 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 Ilang kidlat ang tumama mula sa langit. Tila isang lambat na gawa sa kidlat nang mahulog ito at natabunan ang isa sa kanila. Nasunog ng kidlat ang ilang bahagi ng kanyang damit kaya nagmukha siyang nalunod na daga. Waki! Nakilala ni Alvin ang figure sa isang sulyap lamang. Ito ay ang direktang disipulo ni Marshall Emperor Wesley, si Waki. Siya ang variant na may likas na kakayahan ng soul attack. Naalala pa niya siya at si Waki ay nakipagkompetensya para sa No. Isang spot sa Hidden Fog Martial Competition pabalik sa Hidden Fog Island. Sa oras na iyon, sinira niya ang likas na kakayahan ni Waki gamit ang kanyang Saint Grade Martial Tactic, Colossal Aerolite Arrow, at ang kanyang Spiritual Energy. Ganyan niya siya natalo. Hanggang ngayon, kakaunti lang ang nakakaunawa kung paano niya sinira ang likas na kakayahan ni Waki gamit ang isang palaso sa labanang iyon. Iyan ay isang Dao Cultivator. Hindi nagtagal, dama po ang tingin ni Alvin sa kalaban ni Waki. Nakatayo roon ang isang kabataang nakasuot ng berdeng nakabuka ang mga kamay. Ilang kidlat ang tumama kasunod ng kanyang mga galaw. Ginagamit ang enerhiya ng langit at lupa at enerhiya ng kalikasan para talunin ang kanyang kalaban. Gawa iyon ng Dao Cultivator. Bulalas ni Alvin. Sa wakas, hindi na pinipigilan ni Waki ang kanyang lakas. Naantig si Alvin. Napuno ng pag-asa ang kanyang mga mata nang makita niyang lumitaw ang isang itim na lotus bago ito lumipad patungo sa binata na nakaberdeng damit. Sa wakas ay ginamit ni Waki ang kanyang killing shot. Masasabi ni Alvin na si Waki ay ganap na napigilan ang mga kidlat ng kanyang kalaban. Wala siyang mahanap na pagkakataong makalapit sa kanyang kalaban para atakihin siya. Kung magpapatuloy ito, walang duda na matatalo siya sa laban. Boom! Ang itim na lotus ay naharang ng isang mabilis na kumikislap na ginto habang ito ay lumipad palabas. Sa isang kisap lang ng mata, ang gintong flash ay lumabo bago ito nawasak ng itim na lotus at nagpatuloy sa kanyang pinagdaanan patungo sa kabataang nakasuot ng berde. Sa sandaling ito, magkasunod na lumitaw ang 2, 3, at 4 na kidlat ng ginto. Lumipad sila sa kalangitan at dumiretso sa itim na lotus. Para bang hindi sila magpapahinga hanggang sa masira ang itim na lotus. Espiritual na enerhiya na pag-atake. Nakita ni Alvin na iyon ay ang spiritual energy attack ng Dao Cultivator. Isa rin itong soul attack. Bagamat hindi nito masisira ang likas na kakayahan ni Waki, ang itim na lotus, ang patuloy na paglabas ng soul attack ay mauubos ang karamihan sa enerhiya ng itim na lotus at magpahina sa kapangyarihan nito. Sa kalaunan, ang itim na lotus ay pumasok sa katawan ng binata na nakasuot ng berde. Gayunpaman, nanginginig lang siya. Parang hindi naman talaga siya apektado dito. Napakalakas ng spiritual energy ng Dao Cultivator na ito. At least, nasa 4th level Martial Emperor stage siya. Nakita ni Alvin ang anomalya sa kabataan. Dahil sa kadahilanang iyon, maaaring patuloy na gamitin ng Dao Cultivator ang kanyang spiritual energy attack para maubos ang halos lahat ng kapangyarihan ng Black Lotus at hayaan itong sumanib sa kanya pagkatapos maubos ang enerhiya nito. Sa oras na iyon, ang itim na lotus ay hindi magkakaroon ng sapat na enerhiya para saktan ang kanyang kaluluwa, lalo pa itong sirain. Paano ito posible? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Waki. Hindi niya inaasahan na ang kanyang karaniwang hindi magagapi na likas na kakayahan ay matatalo ng 2 beses sa isang hilera. Una, ito ay winasak ni Alvin. Ngayon, nawasak ito ng Dao Cultivator na iyon.
Innate ability. It's nothing to shout about. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay dapat na ang pinakanamumukod-tanging direktang disipulo ng pinakamalakas na powerhouse sa Cloud Continent, tama. Ngumisi ang Dao Cultivator na hindi alam ang background. Parang ang mga tao mula sa Cloud Continent ay isang grupo ng basura. Napakunot noo si Alvin habang lumulubog ang kanyang mukha. Sa wakas ay makikialam na si Alvin nang makita niyang humihina na ang aura ni Waki at malamang na hindi magtatagal bago siya mapatay ng Dao Cultivator. Isantibi ang katotohanan na hindi siya basta-basta makatingin dahil si Waki ay direktang disipulo ni Marshall Emperor Wesley at na si Nympha ay kilala si Marshall Emperor Wesley. Ang mga salita ng Dao Cultivator ay ikinagalit niya. Ang mga tao mula sa Cloud Continent ay basura. Siya, si Alvin, ay mula sa Cloud Continent. Basura. Subukan natin ito pagkatapos. So, isang panandalian ngunit nakakatusok na tunog ng sipol ng hangin ang palm unit sa kalangitan, na nagpaalerto kay Waki at sa kabataang nakasuot ng berde. Bago pa makapag-react ang dalawa, umikot ang hangin at biglang bumusina ang liwanag na sinabayan pa ng malakas na tunog ng sipol ng hangin sa hangin. Shoo! Shoo! Isang langit na puno ng mga palaso ang umulan na parang meteor shower. Ang mga araw ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang kalagayan. Di nagtagal, sinira nito ang mga kidlat. Barf! Nawasak ang mga kidlat. Nangangahulugan ito na ang pamamaraan ng Dao ng kabataang nakaberdeng damit ay nag-backfire dahil ito ay nasira. Kinilig siya bago niya iniluwa ang isang subo ng dugo. Namutla ang mukha niya. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng berde. Tinitigan niya si Waki habang sumisigaw, "Sino iyon?" Who? Sa sandaling ito, lumitaw si Alvin sa harap ni Waki at mahinahong tinitigan ang binata na nakaberdeng damit. Mahina niyang sinabi, "Dao Cultivator. Walang dapat ipagsigawan. Alvin." Dahil sa hitsura ni Alvin, lumiwanag ang mga mata ni Waki, at nagmamadali siyang nagpasalamat sa kanya. Kasabay nito, nakahinga siya ng maluwag. Alam niyang naligtas ang kanyang buhay. Alvin. Ang Dao Cultivator ay natigilan nang marinig niya ang mga salita ni Waki. Ikaw. Ikaw ang nauna sa Hidden Fog Martial Competition. Malinaw, narinig na niya ang pangalan ni Alvin dati. Bago sumagot si Alvin, nanunuyang sinabi ni Waki, hindi lang siya ang niranggo sa no. Isa sa Hidden Fog Martial Competition, kundi mula rin siya sa Cloud Continent. Ang mga taong tinukoy mo bilang basura. Dahil sinabi mong basura ang mga tao mula sa Cloud Continent. Sa palagay ko ay hindi mo gugustuhing labanan ang mga basurang tulad ko. Ang mga mata ni Alvin ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Gayunpaman, kung ikaw ay natalo, ibig sabihin mas masahol ka pa sa basura. Ang ekspresyon ng binata na nakaberdeng damit ay naging malagim habang nakatitig sa kanya si Alvin. Nang maalala niya kung gaano kadaling nasira ng langit na puno ng mga sinag ng araw ang kanyang Dao method, alam niya na ang lakas ng taong nauna sa kanya ay higit pa sa kanya. Humph! Ngumuso ang binata na nakaberdeng damit, at naisipan niyang umatras. Gayunpaman, pinandilatan niya si Alvin bago siya umalis. Alvin, no. Isa ka sa Hidden Fog Martial Competition. Dapat ang kalaban mo ang no. Isa sa Coral Martial Competition natin. Pagbalik ko, sasabihin ko kay Senior Brother Lord ang tungkol sa challenge na ibinigay mo sa Coral Island. Maghintay ka lang. Hindi magtatagal ay bibisita ka ni Senior Brother Lord. Nang magsalita ang binatilyong berdeng damit, binibigkas niya ang mga katagumpay UA visit. Malinaw na plano niyang gumawa ng mga chismis at lumikha ng hidwaan sa pagitan ni Alvin at ng Senior Brother na si Lord na binanggit niya. Itong Senior Brother Lord na binanggit mo ay no. Isa sa iyong Coral Martial Competition. Mahinang tanong ni Alvin. Wala siyang pakialam kung ang kabataang nakaberdeng damit ay nagbabalak na gumawa ng mga chismis at lumikha ng isang salungatan. Tama iyan. Ang berdeng nakasuot na kabataan ay may mapangasar na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya rin ay isang Dao Cultivator tulad mo. Tanong muli ni Alvin. Oo. Ano ang hinihiling mo?
Nakakunot noong tanong ng binata na nakaberdeng damit. Kung hindi siya daw cultivator, hiniling ko sa iyo na manatili at makipaglaban sa akin. Wala tayong daw cultivator sa Cloud Continent, at matagal ko nang gustong makipaglaban sa isang daw cultivator. May kumikinang sa mga mata ni Alvin nang ngumiti siya. Gayunpaman, kung ang Senior Brother Lord na binanggit mo ay isa ring daw cultivator, kung gayon hindi na ako interesadong labanan ka. Kung tutuusin, mahina ka lang. Wala nang mararamdaman na tagumpay kapag natalo kita. Nagbago ang mukha ng binata na nakaberdeng damit nang makita niya kung paano siya tiningnan ni Alvin. Sinabi niya sa malalim na boses, magtiwala ka. Ibibigay sa iyo ni Senior Brother Lord ang iyong mga hiling. Sana lang ay matatawa ka pa rin sa oras na iyon. Sabi ng binata na nakaberdeng damit bago siya tumalikod para umalis. Nang siya ay aalis na, ang kanyang figure ay naging mas kakaiba dahil siya ay napapaligiran ng berdeng astral na hangin. Tila lumilipad siya kasama ng hangin. Una, nagpatawag siya ng mga kidlat, at ngayon, sumasakay siya sa hangin. Iba talaga ang paraan ng daw sa martial skills, ungol ni Alvin nang makita niya ito. Alvin, narinig ko na ang taong iyon na nag-rank sa No. Isa sa Choral Martial Competition. Ang pangalan niya ay Farron Lord. Siya ang direktang disipulo ng First Island Master ng Coral Island. Ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa karamihan ng mga elder ng Coral Island. Sinabi ni Waki, bukod dito, noong huling martial competition sa Coral Island, bukod sa mga kalahok mula sa Coral Island. Marami ring mga tao mula sa Red Lotus Continent na lumahok dahil ito ay matatagpuan malapit sa Coral Island. Upang marangkang No. Isa sa naturang martial competition, may isip mo kung ano ang lakas ni Farron. Kailangan mong maging handa, paalala ni Waki kay Alvin nang makita niya ang layunin ng labanan sa mga mata ni Alvin. Huwag kang mag-alala. Tumango si Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Inaabangan niya ang pakikipaglaban sa taong nagranggo ng No. Isa sa Coral Martial Competition. Si Farron ba? Sana hindi mo ako pababayaan. 1322. Alvin, anong martial skill ang ginamit mo kanina? Bagamat hindi ito kasing lakas ng araw na pumipigil sa aking likas na kakayahan noon, ito ay mas malakas kaysa sa Heaven Rank Advanced Attack Martial Skill na aking nilinang. Dapat alam mo na. Nalinang ko ang aking martial skill sa perpektong antas, sabi ni Waki kay Alvin sa kanilang paglalakbay pabalik. Natulala pa rin siya sa mga sinag ng araw na parang meteor shower kanina nang maisip niya iyon. Naisip niya na ang martial skill na nilinang ni Alvin ay mas makapangyarihan kaysa sa martial skill na nalinang niya sa pamamagitan ng isang long shot. Ang parehong martial skills ay wala sa parehong antas. Ngumiti si Alvin at walang sinabi bilang tugon sa tanong ni Waki. Alam na alam niyang tinanong lang ni Waki ang tanong na iyon dahil hindi niya alam ang pagkakaroon ng Saint Grade Martial Tactic. Bagamat hindi pa ako nakakapag-cultivate ng Aerolite Shower sa Fundamental Awareness Stage, ang kapangyarihan nito ay napakahusay. Sa tulong ng Royal Grade Spirit Archery Set at sa kasalukuyan kong kakayahan, madali kong masira ang Dao method na iyon ng Dao Cultivator na katumbas ng 4th Level Martial Emperor Stage. Nadurog ang puso ni Alvin nang maalala niya ang nangyari kanina. Kailangan ko munang linangin ang Aerolite Shower sa impeccable stage bago ko simulan ang paglilinang ng nag-iisang defensive technique sa Colossal Aerolite Arrow, ang Colossal Arrow Bell. Hindi ako dapat maghinay-hinay sa paglilinang ng Aerolite Shower sa hinaharap. Nagdesisyon si Alvin sa loob. Ang pakikipag-usap kay Nymphay kanina ay nagpaunawa sa kanya na ang pinakamakapangyarihang pamamaraan ng Colossal Aerolite Arrow na kanyang nilinang ay ang defensive technique. Napakalaki Arrow Bell. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang linangin ang iba pang mga diskarte sa impeccable stage bago pa niya simulan ang paglinang ng Colossal Arrow Bell. Ang impeccable stage ay ang pinakamataas na antas para sa mga diskarte ng Saint Grade Martial Tactic. Naturally, ang mga pamamaraan na nilinang sa ganoong taas ay hindi pangkaraniwan. Ayon sa mga salita ni Nympha, ito ay maihahambing pa sa mga diskarte mula sa Earth Rank Saint Grade Martial Tactic.
Naghiwalay sina Alvin at Waki nang dumating sila sa kanilang tirahan sa Half Moon Island na espesyal na isinaayos para sa mga tao mula sa Hidden Fog Island. Nagpasalamat muli si Waki kay Alvin bago sila naghiwalay ng landas. Kung hindi dumating si Alvin sa oras, napatay na sana siya ng Dow Cultivator na iyon mula sa Coral Island. Ang tirahan para sa mga tao mula sa Hidden Fog Island ay isang malaking mansyon na sumasakop sa isang malawak na espasyo. Nakatira si Alvin sa isang mansyon sa loob ng malaking mansyon. Hindi lang siya ang nananatili sa mansyon. Bukod sa dalawang babae, si Nympha at ang tatlong kasama ay nananatili rin doon. Nang bumalik si Alvin, nakita niya silang lahat na naglilinang. Hindi niya ginambala ang kanilang paglilinang. Sa halip, bumalik siya sa kanyang silid at nagtanim sa kanyang higa na naka-cross legs. 9 Dragons War Sovereign Technique, Divine Dragon Form. Habang naglilinang siya ay nag-iisip din siya. Narinig ko mula kay Nympha. Sa sandaling makapasok ang isang powerhouse sa Mortal Shedding Stage, magkakaroon ng mga pagbabago sa kanilang mga diskarte. Nagtataka ako kung anong uri ng mga pagbabago ang mararanasan ng aking 9 Dragons War Sovereign Technique, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sinabi rin ni Nympha. Ang pagbubukas ng nakatagong Saint Vein sa mga Martial Cultivators at Dow Cultivators, katawan sa Mortal Shedding Stage ay hindi lamang nakadepende sa talento ng isang tao kundi sa mga pamamaraan din ng cultivation. I wonder kung gaano karaming Saint Veins ang magbubukas para sa akin ng 9 Dragons War Sovereign Technique ko, nakaramdam ng pagkasabik si Alvin. Hindi na siya makapaghintay na makapasok sa Mortal Shedding Stage nang mag-isip siya hanggang sa puntong ito. Sabik siyang malaman kung ilang Saint Veins ang mabubuksan niya. Alvin. Ilang sandali pagkatapos niyang magsimulang magtanim ng nakapikit, narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya mula sa labas. Hindi pa mainit ang kama mula sa pagkakaupo niya rito. Nandito na siya agad. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Masasabi niyang ang boses ay ang Dow Cultivator mula sa Coral Island na muntik nang pumatay kay Waki kanina. Nang lumabas siya ng kanyang silid, natuklasan niya sina Kelly, Megan, Nympha, at ang tatlong kasamahan ay nagising din sa boses habang sila ay sunod-sunod na lumabas ng kanilang mga silid. Young Master. Bastos. Kuya. Ang dalawang babae at tatlong maliliit na lalaki ay sabay na tumingin kay Alvin na may pag-aalala na nakasulat sa kanilang mga mukha. Kuya Alvin, alam mo ba kung sino ang naghahanap sa iyo? Mukhang narito ang taong iyon na may masamang intensyon. Dapat ko ba siyang patayin? Sinabi ni Nympha kay Alvin. Ipinakita ni Little Devil ang kanyang nakakatakot na karakter nang hindi nagpipigil sa sandaling ito. Hindi na kailangan. Nobody siya. Umiling si Alvin. Kasunod nito, lumukso siya sa ere at tinungo ang pinanggalingan ng boses. Agad siyang sinundan ni Nympha. Ang pagiging maingay ay isa sa mga paborito niyang gawin. Huminto si Alvin nang dumating siya sa itaas ng hangin at tumawid sa dalawang binata. Nakasuot ng asher ang taong nangunguna. Ang kanyang kayumangging buhok ay lumilipad sa hangin na parang mga miniature na sawa na namimilipit. Ang kanyang katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura habang siya ay nakatayo doon. Para siyang makamandag na ahas na nakahanda ng umatake. Samantala, nakatayo sa likuran niya ang isang binatilyong naka-green. Ang naka-green na binata ay ang taong muntik nang pumatay kay Waki kanina, ang Dow Cultivator mula sa Coral Island. Madaling mahulaan ang pagkakakilanlan ng binata na nakasuot ng asher. Farron. Siya ay isang makapangyarihang Dow Cultivator na nirerango ang No. Isa sa Coral Island Martial Competition hindi pa matagal na ang nakalipas. Alvin. Di nagtagal, dumating na rin si Waki. Sunod-sunod na nagpakita ang mga tao mula sa Hidden Fog Island. Bukod sa First and Third Island Master of Hidden Fog Island, halos lahat ay nandito. Ang taong nag-rank sa No. Isa sa Hidden Fog Martial Competition, si Alvin. Sa wakas ay nagsalita si Farron. Malamig ang boses niya na walang emosyon. Ang taong nag-rank sa No. Isa sa Coral Martial Competition, si Farron. Mabagal na tanong ni Alvin bilang ganti.
Nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon nang harapin niya si Farron. Farron. Siya si Farron. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng maraming mga disipulo ng Hidden Fog Island. Baka sa mga mukha nila ang pagkagulat. Kilala mo siya. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa Cloud Continent ay tumingin sa mga disipulo ng Hidden Fog Island na may mga pagdududa na nakasulat sa kanilang mga mukha. Si Farron ay ang direktang disipulo ng unang Isla Master ng Coral Island. Ang kanyang kakayahan ay higit sa karamihan ng mga matatanda ng Coral Island. Batay sa mga salita ni Alvin, malamang na siya ay naunang ranggo sa Coral Martial Competition na naganap kamakailan. Sa kakayahan ni Farron, hindi nakakagulat na nauna siya sa Coral Martial Competition. Ngunit, si Alvin ay nagmula sa Cloud Continent, at si Farron ay nagmula sa Coral Island. Paano nagkaroon ng alitan sa pagitan nila? Maraming mga disipulo ng Hidden Fog Island ang nagbulungan. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa Cloud Continent ay bumalik sa kanilang katinoan at natuklasan ang pagkakakilanlan ni Farron. Siya ang direktang disipulo ng First Island Master ng Coral Island. Ang taong nagranggo ng No. Isa sa Coral Martial Competition. Bagaman ito ang unang pagkakataon na karamihan sa kanila ay nakarinig ng Coral Island, madali para sa kanila na malaman na ito ay isa sa 4 na Great Overseas Saint Islands. Narinig ko kay Troy. Sabi mo lahat ng mga disipulo sa Coral Island ay basura. Tinitigan ni Farron si Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Ang Troy na binanggit niya ay halatang ang berdeng nakasuot na binata na nakatayo sa likuran niya. Siya ang daw cultivator mula sa Coral Island na tumakas kay Alvin kanina. Lahat ng naruroon ay napabuntong hininga nang marinig nila ang mga salita ni Farron. Naprovoke ni Alvin ang Coral Island. No wonder nandito si Farron. Tiyak na pumunta siya dito na may masamang intensyon. Maraming tao ang nag-usap sa kanilang sarili. Iilan lamang sa kanila ang naniwala kay Alvin. Naniniwala sila na imposible para sa kanya na sabihin ang mga bagay na iyon. Ikaw. Nagbago ang ekspresyon ni Waki. Bagamat alam niyang sinadya ni Troy na lilikha ng hidwaan sa pagitan nina Alvin at Farron, hindi niya inaasahan na tatalikod siya at sa halip ay akusahan si Alvin. Siya ang minamaliit ng mga tao mula sa Cloud Continent at tinawag silang basura, ngunit ngayon, inakusahan niya si Alvin na tinatawag na basura ang mga disipulo ng Coral Island. Tuluyan na niyang binaliktad ang bagay na iyon. Nang magpapaliwanag na si Waki, pinigilan siya ni Alvin. Matapos pigilan si Waki, tumingin si Alvin kay Farron at mahinahong sinabi, "Ano?" Nang si Alvin ay tapos ng magsalita, ang mga naniniwala kay Alvin ay hindi magsasabi ng ganoong mga bagay ay natigilan. Dahil inamin mo na. Saka ko ipapakita sa iyo ang kakayahan ng mga taong tinawag mong basura. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Farron. Gumalaw siya habang galit na sumisigaw. Tila dinadala siya ng hangin habang sumusugod siya kay Alvin. Ang pamamaraang ito ng daw ay tinawag na Wind Rider. Ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa Martial Emperor Holland na pinatay ni Alvin kamakailan. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Farron nang lumipat siya. Kapatid na Alvin. Si Martial Emperor Lazarus ay may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa paghusga sa bilis ni Farron, masasabi niyang hindi siya katapat ni Farron. Bagamat gusto niyang tulungan si Alvin, wala siyang magagawa. Lalala lang niya ang mga bagay kung tutulungan niya si Alvin ngayon. Noong una, gustong tulungan ni Martial Emperor Wesley si Alvin. Gayunpaman, inalis niya ang iniisip nang makita niya kung gaano kalmado si Nympha. Buong tiwala si Miss Nympha kay Alvin. Napaisip si Martial Emperor Wesley sa kanyang sarili. Masasabi niya sa bilis ni Farron na kapantay niya si Martial Emperor Laming at Martial Holland na nasa ibaba lang niya sa Cloud Continent. Dahil taglay niya ang ganoong bilis, dapat ay malakas si Farron. Baka mas makapangyarihan pa siya kaysa sa Martial Emperor Laming at Martial Emperor Holland. Maaring si Alvin ay kapareha ng isang taong tulad nito. Lubhang pinagdudahan niya iyon.
Gayunpaman, hindi niya maiwasang mabigla nang makita niya si Alvin na naglabas ng busog at palaso na may bilis ng kidlat. Ang palaso ay ipinutok sa ere bago tumayo si Alvin sa ibabaw nito. Paano ito posible? Ang bilis niya. Paano kaya? Napansin ni Marshal Emperor Wesley na ang bilis ni Alvin ay kapantay ni Ferran. Body at arrow synchronization. Nang makaharap si Ferran na sumusugod sa kanya, agad na inihagis ni Alvin ang diskarte sa paggalaw mula sa Colossal Aerolite Arrow upang umiwas sa kanya. Baka sa mga mata ni Ferran ang pagkagulat nang makita niya ang bilis ni Alvin. Pinagpag niya ng malakas ang magkabilang braso niya, at ang kanyang aura ay parang isang mar-angel na dragon na nagdulot ng panginginig sa hangin. Biglang lumitaw ang asul na water dragons mula sa manipis na hangin ng sunod-sunod na 10-10 metro ang layo mula kay Alvin. Ang mga divine dragon ay ganap na nabuo mula sa tubig na sinisingil kay Alvin mula sa lahat ng direksyon. Wala na siyang matatakbuhan, kaya lang niyang tiisin ang pag-atake sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, ilalagay ba ni Alvin ang kanyang kapalaran sa mga kamay ni Ferran? Ang sagot ay hindi. Aerolite Strike. Nakaharap sa water dragons na sumusugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata bago niya pinakawalan ang hawak niya sa bowstring na nakalahati na ng nahila at pinalabas ang arrow. 1323. Whoosh! Ang shot arrow ay parang meteorite na bumabagsak mula sa langit habang bumagsak ito sa isa sa mga water dragon. Mapanirang nabangga ang palaso na nagdulot ng pagtalsik ng tubig sa buong lugar. Sa sandaling ito, isang pagbubukas ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. Body at arrow synchronization. Si Alvin ay bumaril ng isa pang palaso at tumayo sa ibabaw nito bago siya tumakas sa bokana. Bang! 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 Halos sa sandaling nakatakas si Alvin, ang napakaraming water dragons ay dumating sa kinaroroonan niya at nagbanggaan sa isa't isa. Nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Kasabay nito, ang mga shockwaves ay sweep out at kumalat kung saan-saan. Ang ilang mga tao na may mababang cultivation base ay itinapon. Aerolite shower. Matapos makatakas si Alvin, pinandilatan niya si Ferran na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang mga braso at hinaila ang bowstring sa isang buong draw at muling binaril ang palaso. Gayunpaman, ang arrow ay nakatutok sa itaas ng ulo ni Ferran. Sa sandaling ito, umuulan ang mga sinag ng arrow na parang meteor shower. Walang paraan para makatakas si Ferran. Aerolite shower. Pakiusap, wala iyon. Sigaw ni Ferran sa kanyang malalim na boses. Habang lumilipad ang kanyang Azure robe, biglang lumitaw ang mga arrow mula sa manipis na hangin. Ang mga arrow ay nabuo mula sa tubig. Atake! Sumigaw si Ferran, at ang mga arrow na gawa sa tubig ay lumipad palabas at sinira ang mga sinag ng arrow sa itaas ng kanyang ulo. Ito ay mga pana ng tubig laban sa mga sinag ng palaso. Dinurog ni Ferran ang pag-atake ni Alvin sa isang kisap lang ng mata. Alam ko. Nagtataka ako kung paanong posible na siya ay gumawa ng napakalakas na pag-atake at nagtataglay ng ganoong bilis ng walang anumang panlabas na lakas. Parang spirit weapon ang Azure robe niya. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. May napansin siyang kakaiba sa Azure robe ni Ferran. Ang lakas at bilis ni Ferran ay napalakas dahil dito. Hindi katakatakang naglakas loob kang sabihin na ang mga disipulo ng ating Coral Island ay lahat ng basura. Hindi ka masyadong sira, ngunit ito ay matatapos na, sabi ni Ferran na may ningning sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay gumalaw siya at nawala sa kanyang kinatatayuan. Whoosh! Mabilis si Ferran. Nakarating siya malapit kay Alvin sa isang iglap lang. Gayunpaman, hindi siya naniningil kay Alvin. Sa halip, mabilis siyang tumakbo sa paligid niya. Lalong bumilis ang takbo niya, at naduduwal ang mga taong nanunood. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Nataranta ang maraming taong nanunood. Wala silang ideya kung ano ang ginagawa ni Ferran. Samantala, si Alvin na nakatayo sa gitna ng kakaibang kilos ni Ferran ay mukhang solemn na.
Bilang target ni Feren at tumatanggap ng kanyang atensyon, malinaw na nararamdaman ni Alvin ang kawalang tatag ng daloy ng hangin sa sandaling ito. Ang mga alon ng nakakatakot na aura ay lalong lumalakas. Ito ang hangin. Di nagtagal, nalaman ni Alvin kung ano ang sinusubukang gawin ni Feren. Sinasamantala niya ang hangin. Nang malaman ni Alvin ang intensyon ni Feren, itinaas niya ang kanyang mga braso at nagpaputok ng palaso. Ginawa niya ang body and arrow synchronization sa pagtatangkang makatakas mula sa bitag na nasa kalagitnaan ng pag-set up ni Feren. Whoosh! Mabilis na tumakbo palabas si Alvin gamit ang palaso. Habang papaalis na siya sa hanay ng pag-atake, biglang nag-iba ang ekspresyon niya sa una. Nako, hindi. Halos sa sandaling iyon, lumitaw ang Asher Windblade sa harap ni Alvin bago ito lumipad sa kanya. Ang mga Windblades ay tila papunta kay Alvin na may balak na pumatay. Nakakatakot ang paraan ng Dao. Sa sandaling ito, lubos na naramdaman ni Alvin kung gaano kakilakilabot ang mga Dao cultivators dahil sa kanilang hindi inaasahang pamamaraan ng Dao. Lumipad ang mga talim ng hangin at dumating sa harap ni Alvin sa isang kisap lang. Para bang sasampalin siya ng mga ito. Wala nang oras si Alvin para ipana ang kanyang palaso. Nako, hindi. Ang ekspresyon ni Harris ay nagbago ng husto nang mapansin niya ang krisis na kinaroroonan ni Alvin. Nagbago rin ang ekspresyon ni Kelly at Megan. Kapatid na Alvin. Si Nympha ay nagpaplanong umatake sa pagtatangkang tulungan si Alvin. Gayunpaman, hindi niya natupad ang kanyang plano nang mapansin niyang kalmado at relaxed ang mukha nito ngayon. Naniwala siya sa kanyang kapatid na Alvin. Klang! 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 Sa sandaling tensyonado ang lahat dahil akala nila ay papatayin si Alvin ng mga talim ng hangin, isang nakakatalim at nakakatakot na tunog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang tunog ay dumating halos kaagad, at ito ay nakakabingi. Fu! Ah! Sa sandaling ito, ang mga nanunood na may mababang cultivation base ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga organo. Napuno ng dugo ang kanilang lalamunan bago sila tumalsik ng mga subo ng dugo. Tunog ng kamatayan. Si Alvin ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha habang hinuhugot niya ang bowstring sa busog sa kanyang mga kamay na para bang siya ay tumutugtog ng alpa. Gayunpaman, ang mga himig ng alpa ay lubhang nakapipinsala sa mga tainga. Bagamat nakakatakot ang mga himig, ang kapangyarihang taglay nito ay mahusay. Sa isang kisap lang ng mata, ang bowstring sa kamay ni Alvin ay nagpapalabas ng mga arc ray sa bawat oras na huhugutin niya ito. Mabilis siyang kumilos habang ang mga arc ray ay bumagsak sa mga papasok na wind blades. Ang malambing na himig ay sinabayan pa ng mga bugzo ng hangin. Galing sila sa arc rays na ipinuputok mula sa bowstring na kinukuha ni Alvin. Bukod dito, nasira ng mga arc ray ang lahat ng papasok na wind blade sa isang iglap lamang. Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Feren ay lubhang nagbago. Hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganoon. Sa kanyang opinyon, dahil si Alvin ay may kasanayan sa archery na isang uri ng long-distance attack, ang close-distance na pag-atake ay dapat na theoretically ang kanyang kahinaan. Iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan niyang gamitin ang paraan ng Dao na bubuo ng mga wind blades na may hindi inaasahang pag-atake. Naniniwala siyang hindi magkakaroon ng oras si Alvin na gamitin ang archery set sa kanyang mga kamay habang umaatake siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Alvin ay hindi lamang sanay sa malayuang pag-atake, ngunit sanay din siya sa malapitang pag-atake. Ang bowstring ay tila may banal na tulong. Nang magbago ang ekspresyon ni Feren dahil sa pagkabigla mula sa kakayahan ni Alvin sa malapitang pag-atake, dahan-dahan ang sinabi ni Alvin habang pinaputok niya ang isa pang arrow na lumabas sa hangin, tama ka. Magtatapos na ito ngayon. Body at arrow synchronization. Lumipad si Alvin kasama ang palaso. Binilisan niya ang kanyang takbo at nakarating sa harapan ni Feren sa isang kisap lang. Sa wakas ay bumalik sa katinoan si Feren sa sandaling ito. Water barrier. Sumigaw si Feren sa kanyang malalim na boses na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Isang pader ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa harap niya.
Upang maging eksakto, ito ay isang pader ng tubig. Ang pader ng tubig ay ganap na nabuo mula sa tubig. Ito ay naging isang kalasag sa harap ni Feren. Bang! Bumagsak si Alvin sa pader ng tubig kasama ang palaso. Gayunpaman, ang pader ng tubig ay nanginig lamang ng isang segundo. Hindi ito nawasak. Kawili-wili, mahinang ungol ni Alvin habang tinatapakan niya ang araw at lumipad patungo sa langit. Sa sandaling ito, isang palaso ang lumitaw sa kanyang kamay. Inilagay niya ang pana sa bowstring at agad na hinaila ang bowstring sa isang full draw. Tumingin si Alvin sa ibaba ng kanyang mga paa at binitiwan ang araw pagkatapos itutok ito sa ulo ni Feren. Aerolite strike. Biglang bumagsak ang palaso mula sa langit na parang bumabagsak na meteorite na may dagindong habang naglalabas ito ng maringal na aura. Nang ilabas ni Alvin ang palaso sa kanyang kamay, ang pader ng tubig bago si Feren ay lumipat sa walang laman sa itaas ng kanyang ulo. Inilagay ito ng paalang sa pagtatangkang protektahan siya. Whoosh! Ang nahuhulog na palaso ay bumangga sa pader ng tubig sa isang iglap. Bang! Malakas na yumanig ang pader ng tubig dahil sa banggaan. Bang! Isa pang malakas na ingay ang tumunog. Ito ay ang enerhiya na pinakawalan mula sa palaso. Sa pagkakataong ito, ang lakas ng araw ay bumagsak sa pader ng tubig ng mapanirang at bumaril patungo sa ulo ni Feren ng buong lakas. Si Feren ay tiyak na mamamatay kapag ang palaso ay dumapo sa kanya. Kahit na ang lakas ng araw ay nabawasan ng water wall, magiging madali pa rin para dito na patayin si Feren. Ang ekspresyon ni Feren ay lubhang nagbago at isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata nang biglang, isang maapoy na pulang pader ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo nang ang palaso ay tatama na sa target nito. Ang dingding ay gawa sa apoy. Ang nakakapasong aura na pinalabas nito ay tila masusunog ang lahat ng bagay na maging abo. Hiss! 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 Malakas na bumangga ang palaso sa dingding na gawa sa apoy. Bukod sa nakakasilaw na sparks mula sa banggaan, wala man lang itong napinsala sa dingding. Sino yan? Nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Naalala niya ang palasong halos maubos na ang lakas nito sa inscription formation habang itinataas niya ang kanyang braso. May nakakatakot na ningning sa kanyang mga mata. Whoosh! Halos sa sandaling magsalita si Alvin, isang bugzo ng hangin ang dumaan, at isang matanda na nakasuot ng kulay abo ang bumungad sa kanya. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Alvin ng mahinahon. Binata, kapag kaya mong magpatawad at makalimot, piliing magpatawad, malamig na sabi ng matanda na nakakulay abo habang nakatingin kay Alvin. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi nagbabago ang damdamin ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Gayunpaman, may purong pang-aalipusta sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Guru. Unang Isla Master. Nagbago ang ekspresyon ni Nympha at ng iba ng magalang na yumuko sina Feren at Troy sa matanda. Kitang-kita kung sino ang naka-gray na matandang iyon. Unang isla ng Coral Island. Alam ni Alvin na hindi niya mapapatay si Feren ngayon dahil sa hitsura ng First Island Master ng Coral Island. Hindi niya napigil ang kutsain sa malalim na boses, malapit na akong matapos sa bata, at narito ang matanda. Interesting. Galit na galit siya. Feren, anong nangyari? Ang unang Isla Master ng Coral Island ay nagtanong sa kanyang malalim na boses habang ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang. Nagmadali siyang pumunta rito nang marinig niyang pumunta rito si Feren. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa pagitan nila. First Island Master, sinabi niyang lahat ng mga disipulo ng Coral Island ay basura. Galit si Senior Brother Lord kaya pumunta siya rito para turuan siya ng leksyon, sabi kaagad ni Troy bago pa makapagsalita si Feren. Sabi mo lahat ng mga alagad ng Coral Island natin ay basura. Nagbago ang ekspresyon ng First Island Master ng Coral Island nang marinig niya ang mga salita ni Troy. Ang kanyang mga mata ay naging mas malamig ngayon nang tumingin siya kay Alvin. Napagtanto ni Waki na nanunood sa gilid na ang sitwasyon ay nagiging kakila-kilabot kaya pinandilatan niya si Troy at sumigaw, sinungaling ka. Hindi sinabi ni Alvin.
Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Troy at ng First Island Master ng Coral Island. Napapaligiran siya ng mga taong hindi niya kilala at ng kanyang mga alagad mula sa Coral Island. Natural lang na maniwala sa huli. Ano? Gusto akong salakayin ng mataas at makapangyarihang First Island Master ng Coral Island. Nanunuya si Alvin habang nakatingin sa First Island Master ng Coral Island na nakatitig sa kanya na may intensyong pumatay. 1324. Sa iyong kakayahan, hindi mahirap para sa iyo na patayin si Ferian. Bibigyan kita ng pagkakataon dahil nagpakita ka ng awa sa kanya kanina. Mabagal na sabi ng First Island Master ng Coral Island. Tumingin siya kay Alvin bago siya tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap. Siya ay kahawig ng isang hukom ng kamatayan ngayon. Para siyang nakatingin sa isang tao na ang buhay o kamatayan ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Nagpakita ng awa. Napangiti si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng First Island Master of Coral Island. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya sa simula dahil gusto niyang makipag-spar sa isang Dao cultivator. Hindi dahil sa sinusubukan niyang magpakita ng awa. Kung hindi dahil sa kuryosidad ni Alvin, mas maaga sana namatay si Ferian. Si Ferian ay walang alinlangan na makapangyarihan dahil ang kanyang lakas ay kapantay ng Martial Emperor Holland. Gayunpaman, pinatay siya ni Alvin Darfield ng walang labis na pagsisikap. Natural, magiging madali para sa kanya na patayin si Ferian, ang disipulo ng Coral Island na ito kung ginamit niya ang kanyang buong lakas. Ang kanilang laban kanina ay walang iba kundi si Alvin na nagsisikap na maunawaan ang mga pamamaraan ng Dao cultivators. Kaya naman hindi siya nagmamadaling gamitin ang kanyang buong lakas. Nagamit lang niya ang buong lakas niya nang iputok niya ang huling palaso mula sa langit. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas nang i-cast niya ang Aerolite Strike, na epektibong nadurog ang defensive Dao method na ginawa ni Ferian. Malapit na siyang patayin. Gayunpaman, ang unang Isla Master ng Coral Island ay lumitaw sa kritikal na sandali at iniligtas siya. Ikaw. Magpakamatay ka, nagsimulang magsalita muli ang First Island Master ng Coral Island, iiwan kong buo ang bangkay mo kung gagawin mo iyon. Gayunpaman, hindi ito magiging buo kung hihintayin mo akong umatake. Sa nangyari, ang pagkakataon na binanggit niya kanina ay ang pagpayag kay Alvin na magpakamatay. Sa sandaling matapos magsalita ang First Island Master ng Coral Island, bukod kay Nympha at sa tatlong kasama, Kelly, Megan, at ang mga tao mula sa Hidden Fog Island ay nagbago ng husto ang mga ekspresyon. Patayin ang sarili. Lahat ng taong malapit kay Alvin ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Papatayin ang sarili ko. Natigilan si Alvin sa una nang marinig niya ang mga salita ng First Island Master of Coral Island. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapangiti ng malapad pagkaraan ng ilang sandali. Bakit ka nakangiti? Naging solemn na ang ekspresyon ng First Island Master of Coral Island habang tumitindi ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Kumaway ang robe sa kanyang katawan kahit walang hangin. Nagpakita siya na para bang aatake siya anumang oras. Napapangiti ako sa pagiging walang muwang mo. Pinigilan mo akong patayin si Ferian Lord na nagre-rango sa no. Isa sa Coral Martial Competition. Ano ang iniisip mo na hindi sa isalakay si Island Master Tang kung susubukan mong patayin ako, ang no? Isa sa Hidden Fog Martial Competition. Tiningnan ni Alvin ang First Island Master ng Coral Island na parang tulala. Sa mga pumunta sa Half Moon Island, ang tatlong individual na nirerango ang no. Isa sa tatlong Overseas Saint Islands, martial competitions ay walang alinlangan na may pinakamataas na pagkakataon na mapili bilang direktang disipulo ni Devin ang Island Master ng Half Moon Island. Si Alvin ay isa sa kanila. Ang tatlong Overseas Saint Islands ay nagsakripisyo ng maraming Saint Stones para maghanap ng pinakaangkop na direktang disipulo para kay Devin ang Island Master ng Half Moon Island. Hindi naniniwala si Alvin na ang tatlong Overseas Saint Islands ay walang makukuhang kapalit sa kanilang pagsusumikap. Tenzin. Kumunat ang noo ng First Island Master ng Coral Island. Bigla niyang naalala na nasa residence siya kung saan nanunuluyan ang mga tao mula sa Hidden Fog Island.
Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Nakapagdesisyon na siya. Papatayin niya si Alvin bago lumitaw ang Island Master of Hidden Fog Island. Whoosh! Sa sandaling nakapagdesisyon ang First Island Master ng Coral Island, isang bog zone ng hangin ang dumaan at nagpakita ng silhouette ng isang matandang nakatayo sa harap ni Alvin. Zoren! Ang taong kalalabas lang ay si Tenzin, ang Island Master ng Hidden Fog Island. Malamig niyang tinitigan si Zoren, ang First Island Master ng Coral Island, pagdating niya. Sumeryoso ang mukha ni Zoren nang makita niya si Tenzin. Alam niyang imposible para sa kanya na patayin si Alvin ngayong nagpakita na si Tenzin. Ngumisi si Zoren at sinenyasan sina Feren at Troy. Tara na. Sinundan siya ni Feren at Troy nang magsalita siya, naghahanda na umalis. Walang sinabi si Tenzin mula sa simula hanggang sa wakas. Dumating lamang siya upang protektahan si Alvin. Dahil maayos na si Alvin ngayon, ayaw niyang magsimula ng salungatan kay Zoren. Magkatulad ang kanilang lakas. Magiging isang lose-lose na sitwasyon para sa kanila kung magkaroon ng alitan sa pagitan nila. Tumigil ka dyan. Bagamat handa si Tenzin na paalisin si Zoren, may ayaw. Nang ang malamig na boses ay umalangaw-ngaw sa hangin, si Zoren na aalis kasama sina Feren at Troy ay tumigil sa paggalaw. Sabay na napalingon silang tatlo at napatingin sa pinanggalingan ng boses. Ito ay isang batang babae na nakasuot ng dilaw. Mukha siyang 15 o 16 na taong gulang. Nymphe. Tumingin si Alvin kay Nympha at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Nympha, bitawan mo siya." Natatakot ako na ang kakayahan niya ay kapantay ni Tenzin. Baka hindi mo siya mapapantayin kung nalinang niya ang Saint Grade martial tactic. Bagamat gusto niyang punitin si Zoren sa 1,000,000 piraso, alam niyang wala siyang kakayahang gawin iyon ngayon. Isa sa puso niya ang anumang nangyari ngayon. Tiyak na tuturuan niya ng leksyon si Zoren sa hinaharap kapag nalampasan niya si Zoren. Ang isa ay dapat maglaan ng oras at maghintay ng tamang pagkakataon upang makapaghiganti. Iyon ay kung paano siya nanatiling kalmado. Hindi tumugon si Nympha kay Alvin. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad sa hangin at tumingin kay Zoren at sa dalawa pa. Bata, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang nasa likod mo si Tenzin. Kung i-provoke mo ako, kahit si Tenzin ay hindi ka mapoprotektahan. Sabi ni Zoren sa malalim niyang boses habang nakatingin kay Nympha. Mas naging malamig ang tono ng boses niya. Ang mukha ni Tenzin ay naging solemn na habang nakatitig kay Zoren. Sinulyapan ni Nympha si Zoren at malamig na sinabi, "Masyado kang nag-iisip. Hindi ko kailangan ng sinuman sa aking likuran. Hindi mo kailangan ng sinuman sa iyong likuran." Natigilan si Zoren bago siya ngumisi. "I'm curious. Saan nanggagaling ang confidence mo? Ang lakas ng loob mong guluhin ako. Bibigyan kita ng pagkakataon. Magpakamatay ka. Kung hindi, mamamatay kang walang buo na bangkay." Dahan daw ang inulit ni Nympha ang mga salitang sinabi niya kay Alvin pabalik sa kanya. Halatang pinaninindigan niya si Alvin. "Gusto mong magpakamatay ako? Kung hindi, wala akong buo na bangkay." Natigilan si Zoren nang marinig niya ang mga salita ni Nympha. Gayunpaman, hindi niya napigil ang tumawa pagkatapos noon. Maging sina Feren at Troy na nakasunod sa likod ni Zoren ay tumingin kay Nympha na may nanunuyang tingin. Akala nila ay nabaliw na si Nympha. Sa kanilang opinyon, ang mga baliw lang ang magsasabi ng ganyan sa First Island Master of Coral Island. Nang marinig ni Kelly, Megan, Marshall Emperor Wesley, at ang iba pa ang mga salita ni Nympha, naisip nila na sinusubukan lang niyang suyuan siya. Si Alvin ang tanging exception. Hindi nila akalain na si Nympha ay may kakayahan na punitin si Zoren. Akala nila sinabi lang niya iyon para ipaglaban si Alvin. Maging si Tenzin ang First Island Master ng Hidden Fog Island ay ganoon din ang iniisip. Bibigyan kita ng 3 buntong hininga simula ngayon. Magpakamatay ka, o mamamatay kang walang buo na bangkay. Nagpatuloy si Nympha sa pagsasalita. Mas malamig pa ang boses niya kaysa kanina. Ang tagal ng 3 paghinga. Mahusay. 2 hininga na lang ang natitira sa akin.
Ako, si Zoren, ay gustong-gustong makita kung paano ako guguluhin ng isang batang katulad mo. Ang mga mata ni Zoren ay naglalaman ng paghamak nang tumingin siya kay Nympha. Sa kanyang opinyon, si Nympha ay isang bastos at walang muwang na batang babae. Hindi siya naging banta sa kanya. Isang hininga pa ang natitira. Isa pang hininga ang lumipas nang ipaalala ito ni Zoren kay Nympha. May bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. Hinihintay niyang ipahiya niya ang sarili pagkatapos ng hininga. Nakakabaliw ka. Troy na nakatayo sa likod ni Zoren ay nanunuya. Tapos na ang oras, sa wakas ay nagsalita si Nympha. Sa iba pa, normal ang kanyang tunog. Gayunpaman, ang kanyang boses ay parang tunog ng kamatayan kay Alvin. Kilalang kilala ni Alvin si Nympha. Hindi niya sasabihin ang isang bagay na tulad nito maliban kung siya ay lubos na nagtitiwala dito. Itong Zoren ay mamamatay na. Bagamat wala siyang ideya kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Nympha, hindi siya nag-alinlangan sa mga salita nito. Kung gusto niyang patayin si Zoren, imposibleng mabuhay si Zoren. Di nagtagal, natanggap ni Alvin ang kanyang sagot. Nang magsalita si Nympha, itinaas niya ang kanyang braso at may lumabas mula rito. Sa malapit na inspection, makikita ng isa na ito ay isang piraso ng papel. Dilaw ang papel na may mga scribbles. Daw talisman. Nanlaki ang mga mata ni Alvin, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng gulat na ekspresyon nang makita niya ang pamilyar na dilaw na papel at mga scribble. Lumitaw. Sabi ni Nympha sa kanyang malalim na boses nang si Alvin ay nabigla pa rin. Kahit mahina ang boses niya, narinig siya ng lahat ng naruroon. Kasunod nito, ang nakita nila ay isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Nang magsalita si Nympha, ang dilaw na papel na may mga scribble ay naging pulbos. Kasabay nito ang pagsabog ng katawan ni Zoren. Ang kanyang laman ay ganap na nagkalat, hindi mahanap ang isang kumpletong piraso ng kanyang katawan. Bago sumabog ang kanyang katawan, nakita na ng lahat ang nakakainis na ngiti sa kanyang mukha. Nakangiti siya nang sumabog. Guru. Unang Isla Master. Nagkalat ang madugong laman at tumalsik sa mukha ni Feren at Troy dahil malapit sila kay Zoren. Gayunpaman, tila manhid sila dahil mukhang tulala lang sila pagkatapos ng malakas na hiyawan. Laking gulat nila sa ganitong pangyayari. Di nagtagal, lumipat muli si Nympha. Itinaas niya ang kanyang braso para palamigan ang hangin. Ni-freeze niya ang nagkalat na duguan na laman sa mga ice sculpture bago niya dinurog ang mga ito at naging pulbos, at nawala ito sa mundong ito. Katahimikan. Ito ay ganap na tahimik. Bukod sa tatlong maliliit na kasamahan, lahat, kabilang si Tenzin ang First Island Master ng Hidden Fog Island, ay tumingin sa batang babae na nakasuot ng dilaw dahil sa gulat. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakaramdam ng lamig na tumaas mula sa kanilang mga paa hanggang sa kanilang mga ulo. Ito ay isang Dao Talisman. Bagamat iba ito sa tatlong Dao Talisman na iniwan sa akin ng aking cheapskate na ama, ang ginamit ni Nympha ay talagang isang Dao Talisman. Sa wakas ay nalaman ni Alvin kung bakit napakatitiwala ni Nympha. Ito ay dahil mayroon siyang Dao Talisman sa kanya. Gamit ang Dao Talisman, pinatay ni Nympha si Zoren sa isang kisap lang ng mata. Pinatay niya ang mataas at makapangyarihang First Island Master ng Coral Island na ang kakayahan ay kasing lakas ni Tenzin ang First Island Master ng Hidden Fog Island. 1325. How dare you make gulo sa harap ko? You're asking for death. Sabi ni Nympha na may kasamang panunuya. Sa sandaling ito, ang mga taong naruroon ay nakatingin sa kanya na may takot sa kanilang mga mata. Kung hindi nila ito personal na nasaksihan, hindi sila maniniwalang napatay ng mukhang hindi nakakapinsalang batang babae na ito ang First Island Master ng Coral Island sa isang kisap lang ng mata. Sa sandaling ito, ang batang babae na nakasuot ng dilaw ay naging isang munting diablo na hindi nila punanggahasang saktan. Ano yung dilaw na papel na itinapon niya kanina? Wala akong ideya. Nakita ko lang siyang itinapon ng dilaw na papel bago niya sinabing, appear. Namatay ang First Island Master ng Coral Island pagkatapos noon. Nakakatakot ang dilaw na papel na iyon. Siya ang nakakatakot.
I can't believe she has such thing on her. Nagbulungan ang mga taong nanunood. Malalim na nakatatak sa kanilang isipan ang dilaw na papel na may mga scribble. Mahihirapan silang kalimutan ito. Huminga ng malalim si Tenzin, ang unang Isla Master ng Hidden Fog Island. May masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang batang babae na nakasuot ng dilaw na nakasunod sa kanya hanggang sa Half Moon Island ay magkakaroon ng ganoong pamamaraan. Ang kakayahan ni Zoren ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Hindi ba't ibig sabihin noon ay mapapatay din siya ng babaeng nakadilaw na iyon kung gugustuhin niya? Matapos patayin si Zoren, lumipat ang mga mata ni Nympha kina Ferenlord at Troy. Naging sanhi ito ng pagbabago ng kanilang mga ekspresyon. Ngumisi si Nympha at itinaas ang kanyang braso habang nakatingin ang lahat. Isang bugzo ng malamig at nakakatusok na hangin ang lumabas at nagpalamig kina Feren at Troy bago pa man sila nagkaroon ng oras para mag-react. Kasunod nito, nanginig ang dalawang eskultura ng yelo nang magsimulang kumalat ang mga nakakatakot na bitek. Sa kalaunan, sila ay naging isang tumpok ng durog na yelo at nahulog sa lupa. Lahat ng nanunood ay hindi napigil ang huminga ng malalim. May takot sa kanilang mga mata nang muli silang tumingin kay Nympha. Samantala, may dalawang silhouette na nakatayo sa itaas ng hangin. Isa itong parang toro na matangkad at matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki at tatlong matandang lalaki. Ang tatlong matatandang lalaki ay nakatayo sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nagpapahiwatig na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may mas mataas na posisyon kaysa sa kanila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng itim na baluti, at siya ay mukhang isang makapangyarihang general. Gayunpaman, may takot sa kanyang malaki at maningning na mga mata. Ang takot ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso at nagmula sa kanyang kaluluwa. Sino ba talaga siya? Mahinang ungol ng medyo may edad na. Kung ang isa ay makikinig ng mabuti, makikita ng isa ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Island Master, siya ay isang Tenzin, ang unang Island Master ng Hidden Fog Island na dinala dito, sabi ng isa sa mga matatandang lalaki. Kung narito si Alvin, tiyak na makikilala niya ang taong kasalukuyang nagsasalita. Siya ang Vice Island Master ng Half Moon Island na nagayos ng kanilang tirahan 2.5 buwan na ang nakakaraan. Kitten. Ang pagkakakilanlan ng ibang tao ay halata sa paraan ng pagtawag sa kanya ni Kitten bilang Island Master. Si Devin ang Island Master ng Half Moon Island. Ang matipunong katawan ni Devin ay nagmukha siyang toro sa malayo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa karunungan. Masasabi ng isa na hindi siya lahat ng utak at walang utak. Ito ay natural lamang. Imposibleng maging ordinaryo siya dahil siya ang Island Master ng Half Moon Island, ang nangungunang isla ng 4 Great Overseas Saint Islands. Hindi ako makapaniwala na mayroon siyang Dao Talisman. Siguradong nanggaling siya sa Dao Marshall Saint Land, mataimtim na sabi ni Devon. Dao Talisman. Baka sa mukha ng tatlong matandang lalaki ang gulat nang marinig nila ang sinabi ni Devon. Island Master, sinabi mo bang gumagamit siya ng Dao Talisman kanina? Huminga ng malalim si Kitten. Baka sa mukha niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Sigurado ako. Bagamat unang beses kung makakita ng Dao Talisman mula sa mga recording sa Dao Talisman sa mga sinaunang aklat. Ang pagsasabi ng appear pagkatapos itapon ito ay ang paraan para gumamit ng Dao Talisman, sabi ni Devon. Dao Talisman. Tanging ang mga Dao Cultivator sa itaas ng Street Rudiment Stage ang makakapag-drawing nito. At saka, hindi lahat ng Dao Cultivator sa itaas ng Street Rudiment Stage ay may kakayahang gumuhit ng Dao Talismans. Sinasabi na ang isang tao ay dapat na may talento sa isang partikular na aspeto upang makapag-drawing ng isang Dao Talisman. Kung hindi, kahit isang Saint Stage Dao Cultivators ay hindi magagawang gumuhit nito, agad na sinabi ng dalawang matandang lalaki na may tame time na ekspresyon. Isang taong nasa ibaba ng stage ng Saint Rudiment mula sa Dao Marshall Saint Land na may Dao Talisman. Dapat ay may malakas siyang background. Kung hindi, imposible para sa kanya na magkaroon ng Dao Talisman.
Huminga ng malalim si Devon. Ang babaeng ito ay maaaring may kapangyarihan sa itaas ng stage ng Saint Rudiment o isang malakas na puwersa mula sa Dao Martial Saint Land na sumusuporta sa kanya. Kahit ano paman, hindi siya maaaring masaktan ng Half Moon Island. Island Master, itutuloy pa rin ba natin ang plano? Kung sasaktan natin ang puwersa o powerhouse sa likod ng babaeng ito, ang Half Moon Island natin. Bagaman hindi natapos ni Kitten ang kanyang sinasabi, alam na ni Devon at ng dalawa pang lalaki ang sasabihin niya. Ang dalawang matandang lalaki ay tulad ni Kitten, sila rin ay Vice Island Masters ng Half Moon Island. The plan goes on. We'll distract her kapag naganap na ang plano. We can't offend her, but that doesn't mean na hindi na natin siya maiiwasan, di ba? Naningkit ang mga mata ni Devon. Hanggat natutupad ang plano, tiyak na matataas ang kakayahan ng Island Master. Sa oras na iyon, sa iyong kakayahan, magagawa mong pamunuan ang mga liblib na bahagi ng Dao Martial Saint Land. Hindi na mahalaga kung kailangan mong isuko ang Half Moon Island, sabi ng isa pang Vice Island Master ng Half Moon Island. Tama iyan. Pumayag din ang huling Vice Island Master ng Half Moon Island. Kung ganoon ang kaso, itutuloy namin ang plano. Gayunpaman, nakakalungkot na namatay si Feren, sabi ni Kitten. Sayang naman talaga. Tumanggaw si Devon. Bagamat nagpapatuloy ang plano. Kailangan nating maging ganap na handa laban sa babaeng ito. Magiging abala para sa atin sa susunod na kalahating buwan. Maya-maya, umalis na si Devon at ang tatlong Vice Island Master ng Half Moon Island. Walang nakapansin sa kanilang presensya mula sa simula hanggang sa huli. Sa lalong madaling panahon, kumalat sa buong Half Moon Island ang balitang pinatay ni Nympha ang First Island Master ng Coral Island at si Feren, ang taong nagranggo ng No. Isa sa Coral Martial Competition. Sa sandaling ito, nalaman ng lahat sa Half Moon Island ang tungkol sa Diablo mula sa Hidden Fog Island. Ang Diablo na pumatay kay Zoren ang First Island Master ng Coral Island sa isang suntok lang. Kahit si Tenzin ang First Island Master ng Hidden Fog Island na ang kakayahan ay kapantay ni Zoren ay hindi magagawa iyon. Mula noon, karamihan sa mga tao mula sa Hidden Fog Island ay magiging parang daga na nakakakita ng pusa sa tuwing nakikita nila si Nympha. Tanging si Alvin at ang iba pa na nakakilala kay Nympha ang nanatiling hindi naapektuhan. Bagamat pamilyar sa kanya sina Kelly, Megan, at Martial Emperor Wesley, nabigla pa rin sila sa kanyang diskarte. Young Master. May inabot si Kelly kay Alvin. Saint Token. Nakilala ni Alvin ang Santo Token sa unang tingin. Inabot sa kanya ni Kelly ang Santo Token na naglalaman ng Colossal Aerolite Arrow. Kelly, hindi mo na kailangang ibalik sa akin sa ngayon. Hindi ko pa magagamit. Kailangan mo at ni Little Megan ito hanggang sa pareho ninyong malinang ang Colossal Aerolite Arrow hanggang sa pinakamataas nito, sabi ni Alvin. Katulad ng iba, ang dalawang babae ay nangangailangan ng Santo Token sa tuwing nililinang nila ang Saint Grade Martial Tactic dahil nabasa lamang nila ang isang bahagi ng impormasyon sa Saint Token. Hindi sila katulad niya. Maaari niyang kunin ang lahat ng tungkol sa Saint Grade Martial Tactics sa Saint Token ng sabay-sabay at i-commit ang mga ito sa memorya. Makakakuha lamang sila ng higit pang impormasyon tungkol sa Saint Grade Martial Tactic pagkatapos na maunawaan ang impormasyong nakuha nila at nilinang sa isang tiyak na antas. Makukuha lamang nila ang lahat ng nasa Saint Token pagkatapos nilang linangin ang mga diskarte sa Proficient Stage. Ang Proficient Stage ay ang ikaapat na yugto ng mga diskarte sa Saint Grade Martial Tactic. Ang Impeccable Stage ang magiging stage sa itaas nito. Ito ang ikalimang yugto at ang pinakamataas. Young Master, ako at si Sister Megan ay nasubukan na ito ng maraming beses sa panahong ito. Wala kaming talento sa archery. Mas mabuting ipagpatuloy natin ang paglilinang gamit ang isang espada, sabi ni Kelly, kaya walang silbi na itago natin ang santong token na ito. Namulat ang realisasyon kay Alvin. Naiintindihan niya ang gustong sabihin ni Kelly. Kung hindi siya isang natatanging sniper sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya magagawang makabisado at maging pamilyar sa archery ng napakabilis sa buhay na ito.
Kahit sino ay maaaring kumuha ng archery, ngunit ang tumpak na pagbaril ng hindi nawawala ay hindi simple, lalo na ang pagpatay ng 2 ibon, 3 ibon, 4 na ibon o kahit 5 ibon na may isang palaso. May alam akong magandang lugar para sa paglilinang ng mga espada, nakangiting sabi ni Alvin pagkatapos itabi ang token ng santo. Nasaan iyon? Nagningning ang mga mata ni Kelly. Dadalhin kita ni Little Megan sa isang lugar pagkatapos nating gawin ang Half Moon Island. Along the way, pareho kayong magbibigay galang kay Senior Sister Elsa, at maaari tayong pumunta sa 7-Star Sword Sect para bisitahin ang Peakmaster Jean, sabi ni Alvin. Tumanggaw si Kelly. Namula ang kanyang magagandang mata nang banggitin ni Alvin si Elsa. Lumipas ang oras ng tahimik. Sa susunod na kalahating buwan, bukod sa paglilinang, naunawaan din ni Alvin ang 2 profundities at nilinang ang mga diskarte sa Colossal Aerolite Arrow. Bukod sa defensive technique na Colossal Arrow Bell na hindi pa niya kayang linangin, nilinang din niya ang iba pang mga diskarte kahit na halos nakatutok siya sa 2 diskarte. Aerolite Strike at Body and Arrow Synchronization. Kasalukuyan niyang nilinang ang 2 teknik na ito sa yugto ng pangunahing kamalayan. Anak, ang iyong Aerolite Strike ay dapat umabot sa Elementaria stage sa loob ng ilang araw. Ang boses ni Bart ay tumunog sa isipan ni Alvin makalipas ang kalahating buwan. Natitiyak kong makakalusot ako sa loob ng 10 araw. Sa kasamaang palad, ang Island Master ng Half Moon Island ay pipili na ng kanyang direktang disipulo. Wala akong sapat na oras, sabi ni Alvin. Sa kasalukuyan mong kakayahan. Hanggat hindi ka nilalabanan ng babaeng iyon, hindi mahirap para sa iyo na maging direktang disipulo ng Island Master ng Half Moon Island, sabi ni Bart. Nymphe. Hindi siya interesadong maging Island Master ng Half Moon Island na direktang disipulo. Gusto lang niyang magsaya. Ngumiti si Alvin habang umiiling. Paano ka? Interesado ka bang maging Island Master ng Half Moon Island na direktang disipulo? Tinanong ni Bart si Alvin bago siya nagsabi ng may pang-aalipusta, ayon sa aking haka-haka, na ang Island Master ng Half Moon Island ay nasa Mortal Shedding stage lamang sa pinakamaraming. At saka, siya ay nasa mababang antas lamang ng Mortal Shedding stage. Gusto mo ba talagang maging amo mo ang ganyang langgam? Tanong ulit ni Bart. 1326. Langgam. Napaawang ang labi ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Bart. Hindi siya makapaniwalang tinawag ni Bart ang isang tao sa Mortal Shedding stage na isang langgam. Kung totoo iyon, hindi ba ibig sabihin na si Alvin ay mas masahol pa sa langgam? Si Alvin ay kasalukuyang isang innate void restoration stage martial cultivator kung susundin niya ang Dao Martial Saint Land. Hindi mahalaga kung ito ay ang acquired stage o ang innate stage, pareho silang nasa mortal stage. Kung ito man ay martial cultivators o Dao cultivators, matagumpay lang silang makakalusot sa mortal shedding stage pagkatapos masira ang mga tanikala ng mortal stage. Titingnan ko pagdating ng panahon. May pakiramdam ako na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila, sabi ni Alvin. Ilang beses na niyang pinag-isipan ito. Dahil si Devin ang Island Master ng Half Moon Island ay pinaghihinalaang nasa Mortal Shedding Stage, walang makakapantay sa kanya sa 4 Great Overseas Saint Lands o Cloud Continent. Hindi bababa sa walang sino man ang tumutugma sa kanya sa ibabaw ng mga bagay. Walang ganap. Hindi nang ahas si Alvin na sabihin na walang nakatagong powerhouse sa Cloud Continent o sa Overseas Saint Islands. Si Nymphe ay madalas na bumisita sa Overseas Saint Islands at Cloud Continent, kaya lubos na posible para sa iba pang mga powerhouse mula sa Dao Martial Saint Land na bumisita din. Ngayon ang araw na susubukan ni Devin ang Island Master ng Half Moon Island ang 3 kalahok mula sa 3 Overseas Saint Islands at piliin ang kanyang direktang disipulo. Sa patnubay ng 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island, ang 3 kalahok mula sa Overseas Saint Islands ay nakarating ng malalim sa bundok sa hilaga ng Half Moon Island. Ang bundok ay napaliligiran ng hamog sa buong taon, at maraming inscripsyong formasayon ang nakalagay sa loob nito. Malinaw na naramdaman ni Alvin ang mga alon mula sa inscription formation mula sa malayo.
Galing sila sa Coral Island. Tumingin si Alvin sa grupo ng mga tao sa malapit. May isang matandang lalaki na nangunguna sa isang grupo ng 28 katao sa halip na 30. Sumunod silang lahat sa likuran niya. Ang dalawang nawawalang tao ay sina Feren at Troy na pinatay ni Nympha kalahating buwan na ang nakalipas. Iyon ang pangalawang Isla Master ng Coral Island. Isang boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Masasabi niyang si Master Fang Wen iyon, ang third Island Master ng Hidden Fog Island. Mula noong atakehin ni Nympha mula kalahating buwan na ang nakalipas, hindi mahalaga kung ito ang una o ikatlong Isla Master ng Hidden Fog Island, lahat sila ay magalang na tinatrito ang mga taong malapit kay Nympha. Nang makitang mukhang interesado si Alvin sa pinuno ng mga tao mula sa Coral Island, nagkusa si Fang Wen na ibunyag ang impormasyong ito sa kanya. Ginagawa niya iyon para pasayahin si Nympha dahil malapit sa kanya si Alvin. Sa makatuwid, si Fang Wen ay hindi nang ahas na magpakalma kapag nasa paligid niya si Alvin. Sa sandaling ito, napansin ng mga tao mula sa Coral Island si Alvin at ang iba pa. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghihiganti habang nakatingin sila kay Nympha na nakatayo sa tabi ni Alvin. Ano? May balak ba kayong ipaghiganti ang 3 taong iyon? Dahan-daw ang tanong ni Nympha habang nakatingin sa mga tao mula sa Coral Island. Mabangis na kumikinang ang mga mata niya nang magsalita siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat mula sa Coral Island, kasama ang second Island Master of Coral Island. Bagamat sila ay galit, inilipat nila ang kanilang mga mata mula sa Nympha sa huli. Hindi ito biro. Pinatay ng taong ito ang kanilang first Island Master, ang No. Isang powerhouse sa Coral Island, kalahating buwan na ang nakalipas sa isang suntok lang. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang patayin ang mga ito kung sila ay nasaktan sa kanya. Ito ang mga tao mula sa Heaven Reef Island, sabi ng isang tao. Agad na inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon sa isa pang grupo ng mga tao. Pinamunuan sila ng isang matandang lalaki at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, habang 30 tao ang sumunod malapit sa likuran. Natural, bukod sa 30 tao, mayroon ding isang grupo ng mga tao na nakasunod mula sa malayo. Halatang dumating lang sila para sumali sa kasiyahan. Katulad ng mga Martial Emperors, ang mga Demon Emperors at ang kanilang mga alagad mula sa Cloud Continent na hindi nakapasok sa top 30 ay sumali sa saya sa Hidden Fog Martial Competition. Pagkarating ng grupo mula sa Heaven Reef Island, napatingin din sila kay Nympha. May takot sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Halatang nabigla sila sa ginawa ni Nympha kalahating buwan na ang nakalipas. Lahat ng iba, mangyaring maghintay dito. Ang mga nasa top 30 ng Hidden Fog Martial Competition, sumunod sa akin, sabi ni Kitten ang Vice Island Master ng Half Moon Island. Siya ang nagayos ng tirahan ng mga taga Hidden Fog Island. Kasabay nito, ang dalawa pang Vice Island Masters ng Half Moon Island ay nakipag-usap sa mga tao mula sa dalawang iba pang Overseas Saint Islands. Sa sandaling ito, ang mga kalahok mula sa 3 Overseas Saint Islands ay nagtipon sa ilalim ng gabay ng 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island. Naglaho sila sa harap ng lahat at pumasok sa malalim na bundok na nababalot ng hamog. Akala ko ay wala ng pag-asa para sa iba na makipagkumpetensya para sa pwesto ng direktang disipulo ni Master Devon ngayon, sabi ng isang tao sabay buntong hininga. Tama. Pinatay pa ng babaeng iyon mula sa Hidden Fog Island ang first Island Master of Coral Island. Malamang siya ang mananalo ngayon. Malamang siya ang pipiliin ni Master Devon para maging direktang disipulo niya, may sumang-ayon. Sa palagay ko ay hindi. Nabalitaan kong pinatay niya ang unang Isla Master ng Coral Island sa tulong ng panlabas na lakas. Maaaring hindi siya katugma para sa unang Isla Master ng Coral Island nang walang tulong ng panlabas na lakas, sabi ng isang tao. Pinatay niya ang unang Isla Master ng Coral Island sa tulong ng panlabas na lakas. Gayunpaman, hindi siya gumamit ng panlabas na lakas noong pinatay niya si Feren na nirerango ang No. Isa sa Coral Martial Competition. Tama. Bagamat na-distract si Feren sa oras na iyon, nagawa niyang patayin siya bago pa man siya magkaroon ng oras para mag-react.
Ang kanyang kakayahan ay tiyak na higit kay Ferran. Kung napakalakas niya, bakit hindi siya no? Isa sa Hidden Fog Martial Competition. Marami sa kanila ang nag-usap tungkol kay Nympha. Di nagtagal, narinig nila mula sa mga tao ng Hidden Fog Island na hindi lumahok si Nympha sa Hidden Fog Martial Competition noon. Kung siya ay sumali, siya ay magiging no. Isa sa Hidden Fog Martial Competition. Na si Alvin ay hindi magkakaroon ng pagkakataon, sabi ng marami sa kanila pagkatapos malaman kung ano ang nangyari. Habang ang karamihan ay nagpatuloy sa kanilang talakayan sa labas, natuklasan ni Alvin at ng iba pang 88 kalahok na ang tatlong Vice Island Masters ng Half Moon Island ay naglaho sa hangin sa ilang sandali matapos na makapasok sa malalim na bundok. Di nagtagal, naging ilusyon ang lahat ng nasa harap nila. Kasunod nito, napansin nilang lahat na nakarating sila sa ibang lugar. Parang totoo ang lugar, pero alam nilang ilusyon lang ang lahat. Illusory formation. Ngumiti si Alvin sa pang-aalipusta. Bagamat ang kanyang espiritual na enerhiya ay nasa 3rd level Martial Emperor stage lamang kaya naging mahirap para sa kanya na kontrahin ang mga powerhouse ng Martial Emperor sa mas mataas na antas, sapat na para sa kanya na makita ang illusory formation. Dapat malaman ng isang tao na minana niya ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor mula sa kanyang dalawang buhay. Bukod sa pagiging isang Royal Grade Weapons Craftsman, ang Rebirth Martial Emperor ay isa ring Inscription Master noong kanyang ikalawang buhay. Sa tulong ng alaala ng Rebirth Martial Emperor sa Inscription daw, nagawang makita ni Alvin ang illusory formation gamit ang kanyang spiritual energy ng mabilis. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga hadlang sa loob ng illusory formation ay hindi man lang natupad. Matapos basagin ang illusory formation, napansin ni Alvin na tila may mga demonyong sumasayaw sa paligid niya. Ang mga kasama niyang pumasok ay lumilipad sa bawat direksyon at umaatake ng walang tigil. Inaatake nila ang hangin na parang sinapian. Marami sa kanila ang hindi sinasadyang nasaktan. Alam ni Alvin na ang kanilang kabaliwan ay ang paggawa ng illusory formation. Nasaan si Nympha? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang mapansin niyang wala na si Nympha. Bukod kay Nympha, nasa paligid niya ang iba pang 86 na tao. May kabuuang 87 katao, kasama siya. Si Nympha na lang ang nawawala. May nangyari ba kay Nympha? Si Alvin ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang papaalis na si Alvin para hanapin si Nympha, biglang umihip ang hangin sa paligid niya. Pakiramdam ko ay galing sa libingan ang hangin. Magdudulot ito ng goosebumps sa mga taong nakatagpo nito. Ang mukha ni Alvin ay naging solemn na nang maramdaman niya ang nakakatakot na hangin na iyon. Anak, malas ka ngayon. Isa itong Mortal Shedding Stage Devil Cultivator, napapanahon ang boses ni Bart sa isipan ni Alvin. Devil Cultivator. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat. Hindi siya estranghero sa mga Devil Cultivators. Nagkusa siyang malaman ang tungkol sa kanila mula kay Bart. Tinanong niya si Bart dahil isa siyang Devil Cultivator noon. Isa siyang Devil Cultivator sa Saint Stage, kaya kilala niya ang Devil Cultivator gaya ng pagkakakilala niya sa sarili niya. Ang Devil Cultivator ay isang pangkalahatang pangalan lamang. Ang sino mang gumamit ng mga di-orthodox na pamamaraan sa paglilinang upang linangin at itaas ang kanilang mga kakayahan ay tinatawag na mga Devil Cultivator, hindi alintana kung sila ay mga Martial Cultivator o Dao Cultivator. Hindi ako makapaniwalang nasira mo ang illusory formation ng ganoon kabilis, isang boses na may bahid ng pagkagulat ang tunog sa sandaling ito. Kasunod nito, napansin ni Alvin ang isang maskuladong silhwete na lumitaw sa kanyang harapan habang dumadagandong ang itim na fog mula sa lahat ng direksyon. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Siya ay napakalaki at matangkad na para siyang isang napakalaking tore. Ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim ay nakatutok sa kanya sa sandaling ito. Ikaw si Devin. Nang tatanungin na sana ni Alvin ang nakaitim na nasa katanghaliang gulang na lalaki kung sino siya, nagsalita si Bart sa kanyang isipan. Iyon ay kung paano niya natuklasan ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim. Tama.
Ako si Devin, ang Island Master ng Half Moon Island, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Diyong, napili mo kami sa 3 overseas Saint Island sa pangalan ng pag-recruit ng direktang disipulo para sa iyo. Ginawa mo ba ang lahat para lang sa araw na ito? Para ma-absorb mo ang vital essence natin. Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses habang ang kanyang mga mata ay mabangis na kumikinang. Paano mo nalaman iyon? Pinaikit ni Devin ang kanyang mga mata sa gulat nang marinig niya si Alvin na nagdetalye ng kanyang plano. Hindi niya inaasahan na mahulaan niya ang kanyang plano. Kailangang malaman ng isa, bukod sa kanya, ang 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island lang ang nakakaalam tungkol sa plano. Hindi sumagi sa isip niya na may isang Devil Cultivator na nagtatago sa kaibuturan ng isipan ni Alvin. Higit pa rito, ang Devil Cultivator ay isang Saint Stage powerhouse sa kanyang peak. Natural, nakita ni Bart ang plot ni Devin. Gusto niyang makuha ang vital essence ng lahat ng naruroon para maiangat niya ang kanyang kakayahan gamit ang kanilang buhay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.